Malakas ang naging pagbuntong hininga ni Vanessa nang makauwi siya sa kanyang mansyon ng kanyang lolo. Naroon kasi ang kanyang opisina at wala sa bahay niya mismo. Pagkatapos kasi niyang maglamig sa talon kasama ni Rio na hindi man lang siya tiningnan, ay naabutan pa siya ng napakaraming trabaho sa kanyang opisina. She guessed that her parents do it on purpose. Siguro ay inisip ng mga ito na mapapasuko siya ng mga ito't mapapapayag sa gusto. But little did I know na mas matigas pa ang bungo niya kaysa kay Corina. Speaking of Corina, hindi pa niya nakakalimutan kung paano siya nito asarin. Through email or Viber, walang araw na hindi ito napapadala ng mensahe sa kanya na puros pang-aasar lang ang laman. Corina is already on her nerve. Hindi niya tiningnan ang pinto na bumukas dahil sa kisame lang siya nakatingin. "Senyorita, may bisita po kayo." She sighed aloud. "Sino?" As answer to her question. "The man whom she hated the most entered her office without her permission." Sisinghalan sana niya ito, ngunit mukhang wala ito sa mood. Gumagalaw kasing panga nito at kunot na kunot ang noo. Gino is one of her suitor. "What can I do for you, Mr. Valencia?" Walang gana niyang tanong habang nilalaro ang kanyang ballpen. Gino Valencia is one of her buyers. Isa itong juice manufacturer. At siya naman ang supplier nito sa mga prutas na ginagawa nitong juice o anuman. Gino is actually one of her biggest buyer. Kaya naman pinagtitiisan niya ito. Kahit sa totoo lang gusto niya na itong ipasipa kay Shadow. "Fire one of your man." Nagtatagis ang bagang nitong ani. Tumaas ang kanyang kilay sa sinabi nito. "At bakit ko naman gagawin yon?" "He is rude. I was talking to him nicely." Hindi niya ako sinagot. At basta na lang niya ako iniwan. Hindi niya ako ginalang. Hindi na siya nagtanong pa kung sino dahil alam na niya kung sino yon. Isa lang naman ang kilala niyang hindi nagsasalita kapag ini-Ingles. She chuckled. "Mr. Valencia, if I were you, huwag mo silang kakausapin kapag mag-i-Ingles ka. They don't understand English." "Mga bobo palang mga trabahador mo eh." Pasimple siyang tumingin kay Laila at batid niyang na-offend ito sa sinabi ni Gino. Ganon din naman siya. Wala itong karapatang sabihin yun sa mga tauhan niya dahil ni minsan ay hindi niya sinabi yun sa mga ito. "Gusto kong tanggalin mo mga trabahador mo at palitan ng bago, yung marunong mag-English at nakakaintindi." She sighed in irritation. "Mr. Valencia, I am the boss. Hindi mo pwedeng tapakan ng mga trabahador ko dahil lang sa kung anong alam nila. They may be not smart as you do, but they are sufficient. They are what I need when it comes at most of everything. Kung may problema ka sa kanila, sa'yo lang yon. Huwag mo akong idamay." Napahiya ito sa sinabi niya dahil hindi na ito nagsalita pa. "Anyway, what are you doing here?" "Sa pagkakaalam ko kasi next month pa ako magsusupply ng pineapple sa'yo." Umupo ito sa visitor's chair na hindi man lang nito hinintay na paupuin niya ito. "I want to invite you to a party. Be my date tonight." "Busy ako." "Hindi mo ba pwedeng itulak ang lahat ng schedule mo para sa akin?" "Kung para lang sa'yo ay wag na." Umiling siya. "No, I have a harvest tomorrow. Hindi ako pwedeng magpuyat. Importante yun sa akin." She's going to harvest coffee tomorrow at isusupply niya yun sa Spain sa lola nila na kapatid ng lolo niya. She shouldn't blow this chance to prove something sa mga kamag-anak nila sa Spain. Hindi puro si Isabel ang nakikita ng mga ito. Kailangang may mapatunayan siya sa mga yon. Kung wala ka nang sasabihin ay makakaalis ka na. "But I will escort you on your way out." Tumayo siya at nagpaunang lumabas sa kanyang opisina at sumunod naman si Gino at Laila. Nasa corridor sila ng mansyon nang bumuhos ang malakas na ulan. Mula sa labas ay kita niya yon. Nangunot ang kanyang noo nang marinig ang malalakas na sigawan ng kalalakihan. Animoy nagdiriwang sa malakas na buhos ng ulan. And her being curious, she looked out and saw a bunch of men playing in the rain. Naghahabulan ng mga ito na para bang mga bata. Walang saplot pang itaas. She asked. Childish. Akmang maglalakad na siya nang makita naman ang paglabas ni Rio. Tila ba hinila siya ng malapad nitong ngiti at ayaw na niyang umalis mula sa pagkakatitig dito. Wala naman siyang pakialam kung mabasa siya. For the first time, she saw him smiling. All thanks to the rain. Kailangan ba niyang maging ulan para makita ang maganda nitong ngiti? If it is then, she should ask for the rain more often, just to see that gorgeous smile of him. Magkakasabay na naghahapunan si Rio kasama ang mga katrabaho niya sa rancho. 10:00 na sila nakakain dahil sa dami ng trabaho nila.
Nagpunta pa sila sa gubat upang hanapin ang mga kawatan na nagnanakaw ng alaga nilang hayop sa kagubatan. Ngunit wala silang mahanap na kahit na anong bakas, kaya naman pinauwi na lamang sila. At habang kumakain ay hindi nila naiwasang magkwentuhan. Lalong-lalo na nang maging usapan nilang kanilang senyorita na si Mang Tonyo mismong nag-ungkat. Isa si Mang Tonyo sa matagal ng katiwala ng pamilya Alcantara at halos lahat sa pamilya ng mga ito ay alam na nito. Tumuon ang usapan sa magpipinsan na siyang magmamana ng buong rancho. Tahimik lang siyang nakikinig at tuwing sasabihin ni Mang Tonyo sa kanila kung gaano kalaki ang salapi ng bawat isa sa mga ito ay hindi niya maiwasang malula. 1,000 nga lang ay takot siyang hawakan dahil baka madukutan siya. Milyon-milyon pa kaya? Hindi man siya nakapag-aral ng high school ay matalino naman siya pagdating sa pagbibilang. Siya kasi ang kasakasama ng tatay niya sa tuwing tutungo sa bayan upang magbenta ng palay. Doon siya natuto ng math. Hindi na sana siya makikinig pa, ngunit hindi niya maiwasan nang magtanong si Danilo na kababata niya kung may kasintahan daw bang kanilang senyorita. At dahil makwentong matanda ay naikwento nga nito sa kanila na meron itong kasintahan, ngunit binawian ng buhay sa isang bangin. Hindi nito sinabi kung bakit ito namatay, ngunit malaki daw ang naging epekto nito sa kanilang senyorita. Iyon daw ang una at huli nitong kasintahan. Hindi na ho ba siya naghanap ng iba pa? Muli ay tanong ni Danilo. Hindi na. Si Aling Petra ang sumagot. Na-trauma na siya. Siya kasing sinisisi ng magulang ni Sir Gabriel. Si Senyorita kasi, mahilig siya sa mga extreme sports at itong si Sir Gabriel ay isa naman doktor. Pagkakwento nito, nagkataon nang mag-aya si Senyorita na mag-cliff diving ay bumabagyo. Naku, taon-taon tuwing dumarating ang araw ng pagkamatay ni Sir Gabriel, ay nagpipinitensya si Senyorita. Nakakaawa nga eh, kaya nagbago ang ugali. Siya kayang pinakamabait sa magpipinsan. Kaya lang naging ganyan naman na siya dahil doon. Ano hong ganyan? Tanong naman ni Aris, isa rin sa mga katrabaho niya. Tinatawag siyang dangerous. Mapanganib ba? Kasi kapag galit yan, nagtatago kami kasi nagwawala. Kapag sinabi niya ay talagang gagawin niya. Kaya kayo, wag na wag kayong pupunta sa bahay niya. Bili ni Mang Tonyo sa kanila. Tanging si Berta lang ang pwede doon. At sa mansyon naman ni Don Sergio, tanging si Petra lang ang pwede. At iba pang mga kasambahay. Kung saan kayo iniaasay ng senyorita ay doon lang kayo. Sabay-sabay silang tumango. Ang tagal na nilang naninilbihan sa rancho, pero hindi pa rin nila alam ang bawat pasikot-sikot. May mga ruta kasi na hindi pwedeng puntahan dahil bawal. At isa na doon ang bahay ng senyorita. Pagkatapos kumain ay sabay-sabay sila nagpaalam sa matatanda na tutungo na sa barracks upang magpahinga. Nasa maputik na daan sila nang madaanan naman nilang malaking mansyon. Panay ang pagmamayabang ni Rudy sa kanila na magkakaroon din daw ito ng ganoong kalaking bahay balang araw at magiging doon din. Basta wag mawawalan ng pag-asa at maabot lang daw ang pangarap na yon. Sa kaso naman niya, hindi na niya kailangan ng ganoong klaseng tahanan kung hindi naman niya kasamang pamilya niya. Anong silbi nga naman ng ganoon kalaking mansyon kung panay tanso at ginto ang laman? Mas nanaisin pa niyang pinagtagpi-tagping tahanan, pero gayon pa man ay hindi niya maiwasang mamangha sa mansyon. Sa sobrang laki nito, tinatansya niya kung ilang halagang nagastos mapatayo lang ang mansyon. Nasa ganoong sitwasyon siya nang matanaw sa balkonahe sa itaas ang kanilang senyorita. Nakasuot ito ng bestida, nakaupo at abala na tumitipa sa laptop nito. Yun ang tawag sa maliit na telebisyon na may pindutan. May hawak rin itong mga papel na animoy inaaral. Tuloy ay hindi niya maiwasang magtanong sa sarili. Una kasing impresyon niya sa kanilang amo ay sa tingin niya, tamad ito. Ngunit hindi naman, sa tuwing nakikita niya at lagi naman itong abala. Yang si senyorita, liligawan ko yan. Nilingon niyang nagsalitang si Rudy at hindi niya nagustuhan ang sinabi nito. Huwag kang mangarap dyan. Hindi ka magugustuhan ng senyorita. Mayaman siya, mahirap ka lang. Suminghal ito sa kanya. Animoy naghahamon ng away. At ano ka naman? Hoy, alero, para sabihin ko sa'yo pareho lang tayong mahirap at walang pinag-aralan. Huwag kang umasta na para bang nakakalamang ka. Bakit? Ikaw magugustuhan ka ba ng senyorita? Hindi siya kumibot, ibinalik na lang ang tingin sa amo nila. Imposibleng magkagustong isang katulad nito sa kanya. Aminado siyang maraming nahuhumaling sa kanya, pero hindi ang mga kasing tayog ng amo nila. Hindi siya nito magugustuhan.
Imposible. Kaya nga, Tumawa ito na para bang nangiinsulto. kaya mangarap na lang tayo. Iimahin natin sa isip na yakap at kasipig natin ang Umangat ang kanyang kamao, tumama sa mukha ni Rudy. Kung ang pangiinsulto nito sa kanya ay matatanggap pa niya, hindi ang mambastos ng babae, lalo na sa senyorita nila. Umawat ang kanilang mga kasamahan sa kanila nang akmang susuntok si Rudy sa kanya. Minura siya nito habang pilit na kumakawala mula sa pagkakahawak ng mga kasamahan. Anong nangyayari dyan? Lahat sila ay napalingon sa kanilang senyorita. Malamig ang boses nito sa kanila at ganun din ang tingin nito. Hindi man lang siya nito tinapunan ng tingin katulad ng ginagawa nito sa tuwing makikita siya. Nag-iba ata ang ihip ng hangin sa dalaga. Si Alero po, senyorita, sinuntok si Rudy. Hindi na niya dinipensahan ng sarili dahil sa totoo naman iyon. Tumingin ito sa gawin niya at ganun pa rin ito. Malamig ang tingin. In my office, now! Ano daw? Pumunta ka daw sa opisina niya. Bumulong sa kanya si Danilo. Yun ang sabi niya. Tumango siya. Lumabas ang isa sa mga kasambahay ng dalaga upang salubungin siya. Pasok ka. Sumunod naman siya sa katulong at habang naglalakad ay hindi niya maiwasang igala ang kanyang paningin sa magandang sala ng mansyon. Namimilog ang kanyang mga mata sa tuwing nakikita niyang iba't ibang palamuti, mga kulay ginto, porselana at kung ano-ano na hindi niya mapangalanan. Masyado siyang walang alam pagdating sa kagamitang pangmayayaman. Sa kanilang tahanan kasi, ay tanging gasera lang ang nagsisilbing liwanag sa madilim nilang tahanan. Samantalang sa kabahayan ay napakalaking ilaw na may iba't ibang disenyong nakasabit sa kisame. Mga lampara na nasa gilid ng pader at estatwa na kung may buhay lang tsak na matatakot siya. May mga malalaking pasot iba't iba rin ang disenyo. Ang sahig naman ay gawa sa tinatawag na tiles na may nakaukit na kung ano. Hindi niya mawari. Sa may bandang hagdan naman ay may kulay pulang sapin hanggang pataas. Gawa sa bakal na kulay ginto ang hawakan ng hagdanan. Sa taas, kumaliwa ka, tapos yung pang-anim na pinto sa kanan. Yun na. Nag-aalangan siyang humakbang. Hindi mo ba ako samahan? Umiling ang kasambahay. Hindi kasi akong isa sa mga nakatoka sa taas, kaya hindi ako pwedeng umakyat. Ganun ba? Napapahiyang napakamot siya sa kanyang batok. Hindi ba nakakahiyang umakyat sa taas? Hindi, kung ang senyorita naman na nagpaakyat sa'yo. Umalis na lang ito na hindi man lang nagpapaalam sa kanya. Nagpakawala siya ng marahas na buntong hininga. Bago pumanhik paakyat sa ikalawang palapag at tahakin ang kaliwang bahagi at magbilang ng hanggang 6 na pinto. Nang makarating siya sa harap ng pintuan ay kumatok na siya. Tuloy, ang malamig na boses nito ang kanyang narinig na ikinakunot ng kanyang noo. Ang inaasahan kasi niya ay malambing ang tinig nito pagdating sa kanya. Pero hindi ganoon ang nangyari. Hindi naman sa ginagamit niya yon o kaya ay pakiramdam niya ay may espesyal na trato sa kanyang senyorita. Nasanay lang talaga siya nakakaiba ang turing nito sa kanya. Bumuntong hininga na lang siya. Saka pinihit ang bukasan ng pinto, saka ito itinulak papasok. Hindi niya alam kung bakit kinakabahan siya, pero pakiramdam niya ay isang silid na sa tingin niya ay hindi na siya makakalabas ang tingin niya sa kwartong yon. Kaya naging maingat ang pagpasok niya. Inilibot niya ang kanyang paningin pero hindi niya nagawa pang idetalye pa ang silid na yon. Nang makita ang senyorita na prenteng nakaupo sa upuan nito. Malamig ang tingin nito sa kanya, pero hindi yun ang nakaagaw ng pansin niya, kundi ang napakaganda nitong mukha na parang balisa. Hindi niya alam kung bakit. Ayaw naman niya magtanong dahil wala siya sa posisyon. Ilang segundo rin ang itinagal nang ang malamig nitong tingin sa kanya ay inalis nito at ibinalik sa ginagawa. What is the commotion all about? Ang malamig naman itong boses na mas lalo niyang ipinagtaka. Hindi ito ganito sa kanya kanina. Sa loob ng mga buwan na nagdaan ay bipolar kung tawagin ng mga trabahador ang kanilang senyorita dahil sa paiba-iba nitong ugali. Para lamang klima sa Pilipinas. Maaraw, makulimlim, umuulan at bumabagyo. Ngayon ay hinihintay na lang niya ang signal number 5 na ugali nito. Malamang ay nakakatakot. Hindi pa niya nakakalimutan ang ginawa nito sa kanya noong araw na... Narinig mo ba ang tanong ko? Senyorita. Nag-angat ito ng tingin sa kanya, na para bang isa lang siya sa napakababang tao sa mundo. Sabi ko, ano ang kaguluhan sa labas kanina? Bakit ka nanuntok? Napapahiyang nagbaba siya ng tingin. Ipagpaumanhin niyo ho, senyorita. Nadinig niya ang pagbuntong hininga nito. Makakaalis ka na.
Tumango siya at muling tinapunan ng tingin ng dalaga, ngunit wala doon sa kanyang tingin nito, kundi sa tinitipan nito. Hindi niya alam kung bakit siya nakaramdam ng panlulumo. Siguro ay wala na siyang halaga rito. Tapos na itong makipaglaro sa kanya. Tatalikod na sana siya pero nahagip ng kanyang mga matang isang malaking larawan na nakadikit sa dingding. Ang senyorita nila iyon at may kasamang isang lalaki. Sa larawan ay masayang dalawa. Nasa harapan ng lalaki, samantalang ang dalaga ay nasa likuran ng lalaki at nakayakap rito. Ito marahil ang kasintahan na tinutukoy nila Mang Tonyo sa kanila kanina. Muli ay nakaramdam na naman siya ng kakaiba sa kanya. Makakaalis ka na. Napapitlag siya sa biglang sambit ng dalaga at aligaga siyang lumabas ng silid na yon. Nagpakawala siya ng malalim na buntong hininga bago naglakad pababa at palabas ng mansyon. Susunod na lang daw si Lia. Imporma sa kanila ng mga katiwala ng dalaga. Narito kasi si Don Sergio. Narito ang Don? Nagtatakang tanong naman ni Mang Tonyo. Bakit hindi ko alam? Hindi ho namin alam, Mang Tonyo. Si Tinang sumagot. Isa sa pinakabatang katiwala ng senyorita. Hindi namin narinig pero masyadong seryoso ang Don kagabi. Naging matunog ang bulungan ng mga trabahador. Baka napagalitan na naman si senyorita kaya lumipat siya ng bahay kagabi. Oo nga, kawawa naman ang senyorita. Hindi yun mangyayari kay senyorita. Sabat naman ng batang si Buboy. Dahil nandito ako magtatanggol sa kanya sa Don. Mayabang na anito na ikinatawan ng mga kasamahan niya. Maliban sa kanya na napabaling sa gawin ng daan ng makitang papalapit na senyorita nila. Nakatingin ito sa mga kasama niya. Maliban sa kanya na dinaanan lang siya kahit siya naman dapat ang una nitong makikita. Kunot noon niyang sinundan ng tingin ng dalaga. Kamusta ka, senyorita? Tanong ni Mang Tonyo sa dalaga. Nariyan pa ba si Don Sergio? Ngumiti lang ito. Pakihanda ho ang kabayo ko, may pupuntahan ako. Sige ho, humarap ito sa kanya. Sasama ka sa akin. Nakaramdam siya ng kasiyahan ng sawa kasi kausapin siya nito. Tumango siya at sinupi lang ngiti na gustong kumawala sa kanyang mga labi. Sumama siya kay Mang Tonyo upang kunin ang isa pang kabayo na siyang gagamitin niya. Nang bumalik na sila kung saan nila iniwan ang mga ito, ay wala nang iba maliban sa dalaga na may kausap sa telepono nito. Lumayo ito nang makita sila na paparating. Mukhang pribadong pinag-uusapan ng ating senyorita Ani Mang Tonyo. Saan kaya ang punta nyo? Wala ho ba siyang nabanggit sa inyo? Kunot noong tanong niya, umiling ito. Wala Hindi naman nagsasabi ng lakad yan. Maliban na lang kung may deliver siya ng mga prutas sa ibang bayan o kaya sa lungsod. Tumango lang siya, saka bumaling sa dalaga na abala pa rin sa kausap. Seryosong mukha nito habang nagsasalita. May gusto ka ba sa senyorita? Mabilis siyang bumaling kay Mang Tonyo na matiim na nakatingin sa kanya. Ho? Ang tagal mo na sa ranchong ito at ang tagal ko na rin napapansin ang mga nakaw mong tingin sa kanya. Simula nang magtrabaho ka. Nakaw na tingin dahil nagtatanong siya sa isip niya kung bakit gano'n ang ugali ng senyorita nila. Kung bakit pa iba-iba ito ng ugali. Wala ho akong gusto sa kanya. Sigurado ka ba? Nanunuri ang mga mata nito habang nakatingin sa kanya. Sa ganda niya, imposibleng hindi ka man lang nagkagusto sa kanya. Mahirap lang ho ako. Walang pinag-aralan at walang maipagmamalaki. Hindi ho ang mga tipo kong magugustuhan niya. Hinding-hindi ho mapapansin ni senyorita ang kagaya ko. Aniya, saka bumaling sa dalaga. Siyang tipo ng babaeng hindi ko kayang abutin at hindi ko papangaraping abutin. Bakit, iho? Sa tingin mo, isa ba siyang tala? Muli siyang bumaling sa matanda. Kasi kung ganun nga ang tingin mo sa kanya ay talagang hindi mo siya kayang abutin. Pero sa tingin mo kung tala siya, bakit siya narito sa lupa? Bakit mas pinili niyang magpakumbaba kaysa ang makasamang mga kauri niya? Hindi siya nakasagot. Nanatili siyang walang imik hanggang sa lumapit ito sa kanya. Saka mahinang tumawa. Gusto kong ikaw mismong makatuklas niyan, iho. Baka sakaling kapag malaman mo, baka siya ng babaeng gugustuhin at papangaraping abutin. Ibinigay nito ang tali ng kabayo ng dalaga. At baka sa pupuntahan niya may matuklasan ka na hindi mo pa nalalaman tungkol sa kanya. Tinalikuran na siya nito at naglakad palayo, habang sinusundan ng tingin ng matanda. Let's go?
Mabilis ang naging pagbaling niya sa dalaga na hindi niya alam kung paano nagawang makalapit sa kanya nang hindi nag-iingay. Tipid ang naging pagngiti nito sa kanya, saka inagawang tali ng kabayo nito. Saan ho ba tayo pupunta? Pinanood niyang walang kahirap-hirap itong sumampa sa kabayo, saka nito iginiya ang kabayo paharap sa kanya. Nawala na naman ang ngiti nito sa labi at naging malamig na naman ang tingin. We are going to chase some bad guys. Hindi man niya naintindihan ay basta na lang siya tumango at sumampa na rin sa kabayo. Sabay nilang sinipa ang kabayo na mabilis naman tumakbo sa kung saan man ang kanilang paroroonan.